ay 365 daily devotion of Pastor Alexander Gomez from batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay komportable ka ba sa buhay? Ngayon po ating Bible verse ay papasabing chapter 7 verses 13 to 14. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na in my vision at night I looked, and there before me was one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And his kingdom is one that will never be destroyed. Or sa Tagalog, patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa kalapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakilanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng kalangalan at ng kaharian upang paglikuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at lugar. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mauwasak. Teaching number 1, the Son of Man is a divine Messiah. Pinapakita sa verse na ang Son of Man ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ay may natatanging kapangyarihan at kaluwalhatian kung bumula sa Diyos. Dahil dito, kinikilala siya bilang ang Messiah, ang inuuna at hiniling tagapagligtas sa darating upang iligtas ang tao at itaguyod ang kaharian ng Diyos. Ang paggamit ng Jesus ng pangalang ito para sa kanyang sarili ay isang malinaw na payag na siya ang katapangan ng mga propesiya at siya ang tagapamagitan ng Diyos sa sangkatauhan. Teaching number 2, the Son of Man is the eternal King. Sinasabi sa verse na ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Ibig sabihin, ang pamamahala ng Jesus ay hindi tulad ng mga naghaharing tao o imperyo na may simula at katapusan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaanggaw, hindi mawawasak at hindi mapapalitan. Teaching number 3, the Son of Man rules on earth from heaven. Pagamat nasa kaluwalhatian siya, ang pamamahala niya ay aktibong makakapekto sa mundo. Pinapakita nito na hindi siya malayo o walang pakialam. Patuloy niyang ginagabayan ng kanyang mga anak, pinapangunahan ng iglesia at sila sa katuparan at kanyang plano sa kasaysayan. Application number 1, swear allegiance to our King in heaven. Kung sa Jesus ang pumilahari, dapat siya ang sentro ng ating loyalty. Ibig sabihin, ang mauna ng pinakalaoman hindi sa ating sariling kagustuhan. Sa araw-araw, maaari itong makita sa ating mga desisyon, mga pinahalagahan at paraan ng pamumuhay. Application number 2, subdue earthly things for Jesus. Tinatawag tayong unahin ng mga bagay na may eternal value. Ang mga bagay dito sa mundo, trabaho, pera, ari-arian, tagumpay at ay pansamantala lamang. Ngunit ang buhay na nakatuon kay Jesus ay may panghabang buhay na gantimpala. Maaari itong mahulugan ng pag-iwas sa tukso, pag-gamit ang ating kayamanan ng nilayunin, pagkakaroon ng disiplina sa pananampalataya at pagpapatuloy ng araw-araw sa Diyos. Application number 3, sacrifice comfort for greater glory. Gaya ng ginawa ng Jesus na iniwan ng comfort ng langit, tinatawag din tayo mag-ayos sa sarili. Hindi ito lagi ibig sabihin ay malaking sakripisyo. Madalas ito ay may mga maliliit na hindi komportableng pagsunod, pagpatawad, mamahal, mahirap pangalaman, pagiging tapat kahit wala nakikakakita o paglalaan ng oras para sa Diyos sa gitna ng kabayan. Yun lamang po ang devotion. Maraming salamat.